Natin ay si Senator Pampilo Ping Lacson na mukhang pakaaga intriga na hindi umano'y hindi pa magsisimula yung trabaho, iniintriga na. Nakikipagpulong na raw siya sa pangalawang Pangulo, bagay na kanyang pinasubalian. Pero ngayon ay mas lilinawin natin, kaya siya ay atin pong kakapanayamin. Senator Ping, magandang hapon. Si Henry Uri po ito at si Karen Oyong. Magandang hapon po, Senator Ping Lacson, sir. Magandang hapon, Henry. Karen, magandang hapon. Opo. Congratulations muna po. 15.1 million votes. Number 7 po sa listahan po ng mga senador. The return of the comeback. Ika nga. Congratulations, sir. At, thank you. Sen, ano itong lumutang na kayo raw ho ay nakipagpulong sa pangalawang Pangulo, once and for all siguro, boses ninyo ang marinig ng sambayan ng Pilipino. Ano ho ba ang katotohanan dito? May natanggap kasi akong report. May nagtatanong sa aking media kung totoo na nakipagpulong ako kay VP Sara. First, hindi totoo, no? Dahil ang aking sariling pananaw, height na naman ang impropriety. Kung ako, uupo ako bilang isang potential na senator judge dahil hindi pa naman natin sure kung magko-crossover yan sa 20th Congress o hindi papayagan, no? Kung sakali mayroong mag-petition sa Korte Suprema. But potentially, uupo akong senator judge kasi senator-elect ako. At si VP Sara, siya yung naharap doon sa impeachment case, nahawakan ng Senado. So para sa akin, napaka-improper para sa isang senador o senador para makapag-meet sa isang nasa sakdal o harap sa isang impeachment case. Having said that, wala namang masama. Under normal circumstances, walang masama kung mag-courtesy call kami sa second highest official of the land. Katunayan, noong 2016, nag-courtesy call ako kay Vice President Leni Robredo kasi siya yung nahalal na Vice Presidente at ako'y nahalal naman bilang senador. So wala akong nakita problema. Pero kung ganyang mayroong mga issue involved like an impeachment case, teka muna kasi parang mahalay tingnan na makipag-usap, makipag-meet kung ano man yung kadahilanan para makipag-meet. At kahit po may humimok sa inyo, may umimbita sa inyo o may magpayo sa inyo na makipagpulong at magkortesiya tayo sa pangalawang Pangulo dahil sa inyong delikadesa, hindi rin po ninyo gagawin sa mga panahong ito? Yes, ipapaliwanag ko kung bakit. Baka naman kasi ang dating ayaw makipag-meet. So papaliwanag ko lang na hindi sa ganitong pagkakataon at hindi sa ganitong panahon. But it doesn't mean na disrespectful ako sa Vice President na si Sara Duterte. No? Okay. Senator Ping Lacson, sir, sa tingin ninyo saan nanggagaling po itong mga usapin na itong mga umuugong-ugong na balitang ito? Gayong yun nga po ay katatapos lang ng eleksyon, kayo po ay raring to and preparing of course to work. And wala naman pong mga ganitong issues before na nalilink po kayo sa mga ganitong mga issues with VP Sara or kung ano man po with the Dutertes. Sa tingin niyo po, saan po nanggagaling ito? Hindi importante sa akin kung saan nanggaling. Ako, idea kung saan nanggaling. Pero the fact na meron nagtanong sa akin mismo na isang hindi nga reporter nagbe-verify kung totoo na nakipag-meeting ako kay VP Sara. So, sinabi ko, tahasan, hindi. Kasi nga, hindi proper. At sa ng delikadesa, hindi nararapat na makipag-meeting. Dahil nga, doon sa mga circumstances na binanggit ko kanina. So, news editor pa. Tama po ba? Medyo naputol po kasi yung signal. Ng isang news outlet. Pero Senator Ping, itong pagiging pagsaltang muli ninyo sa Senado, kayo ay haharap nga bilang senator judge ng impeachment na iniharap po laban sa pangalawang Pangulo. Ito ho ba ay paano ninyo haharapin? Paano po ninyo ito sa madaling salita ay
pagdidesisyonan kapag dumating na sa punto na kayo na ang nakasalang? Ano ang inyong, para sa bayan, ano ang inyong magiging giya, ano ang inyong magiging pamantayan ng paghatol? Wala namang ibang dapat batayan, Henry, kundi yung ebidensya. Di ba? Dahil dapat dito, para bang, alam mo yung simbolo ng Justice Department na nakapiring, yung si Lady Justice, dapat gano'n ang aming attitude. Alam natin na ang karaniwang ang perception sa isang impeachment trial, ito ay isang political exercise. Okay, granting na political exercise, pero napakahirap pagpaliwanag sa ating mga kababayan na kapos na kapos o kulang o hindi, and yet magko-convict ka. On the other hand, napakapangit din, napakahali naman tingnan na kitang-kitang ebidensya, napakaliwanag, tapos mag-a-acquit ka. So dapat yun ang maging panuntunan namin lahat, kaming 24 senators na uupo bilang senator judges, na ebidensya na lang ang tingnan namin. Isa-isang tabi na lang muna namin yung mga political alliances pagdating sa impeachment trial. Hindi ho makakaapekto ang anumang political parties kung kayo man ay nanggaling sa alyansa, wala pong magiging bearing ito sa inyo pong pagdidesisyon? Wala. Definitely wala. Absolutely wala. Walang bearing. Okay. Pero ito pong mga usapin kasi ng impeachment, ito pong mga usapin po ng rift po sa pagitan ng dalawang pamilya po na nagdo-dominate po sa ating political scene dito sa Pilipinas. Senator Ping Lacson, sir. Sa inyo pong palagay, meron po kasi kaming political analyst na na-interview. Sabi niya, itong mga issues na to ay kumbaga natatabunan po yung mga mas importante at mas mga kumbaga it's also an important issue, but also para po sa mga ordinaryong mamamayan na malapit po sa kanilang sikmura dapat po ang tututukan ng ating mga mambabata. Sa inyo naman pong palagay, bilang senator po ng incoming 20th Congress, paano po ninyo naman to haharapin na babalansihin itong mga issues na ito, both yung political and also yung mga practical and yung mga issues po ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Namang pagsabayin na magpe-perform pa rin kami bilang mga senador, bilang legislative body. At the same time, hindi namin pwedeng talikuran yung constitutional duty dahil hindi kami mag-aakto bilang Senate, bilang impeachment court. Magkaiba yun kaya pwede namang balanse pag-usapan namin sa focus kung ano yung i-allocate namin oras para sa impeachment trial at kung ilang oras naman ang i-allocate namin within 1 week, within the week, para sa aming legislative duties o functions. Okay. Sen, ano ang inyong mga priority measures, bills, na haharapin po ninyo ngayon, diretso na doon sa tanong ni Karen, na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan na gustong-gusto po ninyong panukala at mapagtibay? Unang-una, yung 4Ps, kasi alam mo yung Pantawid Pampamilya Program, covered dito ng batas, Republic Act 11310. So ito, data-driven, pinag-aral concern sa pagdidistribute ng ayuda sa ating mga kababayan. Pero nagsulputan yung iba't ibang klaseng ayuda. So ngayon, as we speak, nagpapadraft na ako sa aking prospective legislative staff ng amendment, mag-introduce ng amendment doon sa Republic Act 11310 para i-expand na lang yung coverage ng 4Ps para sa ganun, nakasalala ito sa mga datos, data-driven. Hindi yung may AKAP, may MAIT, may AIX, meron tupad, na walang pinanggalingan, walang datos na pinagbabasihan, kundi kung sino maituro at kung sino yung inaakala na mga mambabatas. Yung pa isang mali kasi bilang mambabatas, hindi kami pwede mag-implementa ng mga proyekto. Pag kami nakapaglagay na ng item sa budget na nalagyan ng karampatang halaga, wala na kami pakialam doon, kundi mag-exercise na lang ng oversight kung tama ang pagpapatupad ng national budget o yung General Appropriations Act. Hindi kami pwede. Ang nangyayari kasi, tulad nito sa 2025 budget, napakaliwanag na nagulat ka ako kasi yung 26 billion na inalis na nila doon sa both versions. Pero nirestore sa BICAM
At ang sabi, pagpaparti-partihan na lang nila, 21 billion sa House, 1 billion sa Senate. So hindi dapat ganon. Saka hindi lang improper, mukhang illegal na ganon ang gagawin. Kasi sabi ko nga, hindi naman pwede kami mag-implementa. So dapat i-correct na lang natin, i-consolidate, i-integrate under 4Ps, dahil ito ay may batas na pinagbabasihan, yung lahat ng pwedeng masaklaw at para maiwasan din yung duplication. So in other words, may lagay sa ayos. Yun hong mga beneficiaries ngayon ng 4Ps, ikakawing lang doon yung mga Pilipino na nangangailangan din. Hindi naman magiging exclusive lang sa 4Ps, yung AX, yung AKAP, yung tupad. Hindi naman. I-expand pa nga ninyo. I-expand pa, para lang ma-streamline, maiwasan yung duplication, at maisama na yung mga ibang, kasi ang component naman ng 4Ps, merong health dyan, nutrition. So pwede mong incorporate yung MAIF na hindi lang sa nutrition ng mga bata, kundi pati yung medyo may edad na. Yung sa education naman, may component ng pang-edukasyon yung 4Ps, pwede mong isama doon yung kung ano man yung nararapat doon sa, alam mo, kapos ang kita. Pwede mo incorporate. Pero at least man lang, may say yung mga ahensya kung sino yung, kasi mahirap pagka wala ka talagang listahan na ang pinagbasihan, yung talaga nararapat bigyan, nagiging discriminate, di ba? Yung napaka-discriminatory yung pagpili ng mga bibigyan. Kanya nga Senator, na sana magamot ninyo at matuklasan ninyo at mabigyan ninyo ng solusyon yung isinusumbong sa amin parati na pag malakas ka lamang sa tagalista, saka ka makakasama sa ayuda. Pag hindi ka daw makalakas sa tagalista, kawaawa ka. Yun nga mawawala kasi dadaan to sa mga ahensya na talaga sasalain nila based sa kaya nga meron tayong national ID. Ang problema, hindi rin kompleto o hindi maayos yung implementasyon. Doon makikita mo talaga kung sino yung mga qualified na pwede makatawid sa kahirapan, mapag-aral yung anak, mapalusog yung mga bata, kasi meron pag-aaral na ginawa. Unlike yung sinasabi mo nga, yung nakakarating sa inyong mga sumbong, na kung sino yung palapit sa tagalista o palapit sa congressman, sa senador, yun ang nabibigyan. Kaya nga naging parang nakaka... Go ahead, sir. Nawala si sir. Baka dumadaan lang sa tunnel. Nawala ng signal. Sa tunnel ng tagumpay na ang dako pa roon ay liwanag ng buhay. Okay yun na. Kayo ay kung kayo ay 4Ps beneficiaries, so automatic yun. Baka naman kasi mag-ano rin sila, magduda na, baka... Magalaw. Magalaw, mawala kami sa listahan. Pero kung ano naman to, data-driven naman, dapat kung talagang kayo ay nangangailangan, kung pasok talaga kayo doon na sa mga criteria at requirements, bakit kayo mangangamba? At ang sinasabi naman ng ahon ni Senator Ping ay palalawigin pa para maging data-driven. Kung ibig sabihin ng data-driven, aalamin talaga kung sino po yung karapat-dapat na mahirap, na walang-wala, na nangangailangan. Yun ang bibigyan ng ayuda. Hindi ho yung naalala ba ninyo yung mga issue partner na may mga naka-brace ang ngipin, may mga, hindi ba? Nagpariband ng buhok pagkatapos. Kaya yung mga taxpayer na kagaya natin, medyo masama talaga ang loob. Hindi naman kami nagdadamot, partner. Lalo na ikaw, laki ng tax mo. Nakakasama ng loob naman. Tapos maririnig ko na winawaldas lang kung saan-saan, di ba? Ang iyo palang akala mo, ang tinutulungan mo, mahirap na mahirap. Hindi pala, no? Pamimigay lang pala ng mga politiko sa mga kaalyado nila sa barangay. Correct. Ayun pa, gusto ko sanang itanong kay Senator Ping bago siya naputol. Sana makontak natin siya ulit. Kung sa pagre-review ng mga batas tungkol sa ayuda at pagbibigay tulong, paano din natin masisiguro na hindi rin makikialam, gagalaw ang mga mambabatas, di ba? Na ang trabaho naman talaga nila ay legislation, gumawa ng batas, di ba? So, nababanggit lagi ni Senator Ping kanina yung, ayun na. Senator Ping, welcome back. You were saying po, Senator, bago si Karen. Mayroon po kayong pinapaliwanag pa? Sen? Yeah, kailangan talaga nakabase sa datos yung mga pagbibigyan ng mga beneficiaries. Sinasabi ko kanina nung naputol tayo na
natututo maging tamad pa yung kababayan natin kasi support. Oo. O kasi umaasa na lang sa ayuda. Ng akap, ng tupad, kung ano-ano. So, na nakabase sa datos na yung nangangailangan at po pwedeng tumawid, no? Baka graduate, papalitan naman ng iba. Opo. Ayun yung sinasabi nga nila na kailangan may mag-graduate naman, 'di ba? Dahil yun naman ang purpose, Senator Ping Lacson, sir, ng mga ayuda ay pantawid nga lang, tutulungan tumawid. Oo. Pero yung aking question kanina, nag-uusap kami ni Ka Henry habang hinihintay po namin kayo na mag-connect sa signal, ay paano po naman natin masisiguro if mai-review nyo rin po yung mga batas, yung legislation po, na hindi po mangingialam yung mga mambabatas, mga government officials, yan po. At nabanggit nyo nga po na dapat yung mga ahensya po talaga ang makapagsasabi kung sino ang dapat na nasa listahan at tatanggap po ng ayuda. Senator Ping Lacson, sir. Oversight. Kasi ginawa ko na rin yan nung nasa Senado ako. Alam mo yung tulong-dunong? Scholarship ng mga congressmen, mga senador. Opo. Ibinurkar ko ito during the plenary debates, Sinabi ko doon, meron na tayong Pre-Tertiary Education Act. Bakit kailangan mag-scholar pa rin yung mga congressmen at saka senador? So pinatanggal ko yun sa budget. Huwag tayo magtulong-dunong. Kasi nga, may tulong-dunong na yung pamahalaan. Pre-tertiary education. Dumudoble. So, pinatanggal ko, malaki yun. May nagalit sa akin, pero hindi namin trabaho talaga mag-implement. Oo. Naman nila yun, kaya lang, yun ang problema kasi nakikialam kami sa implementation. Yung nagalit man po sa inyo ay hindi, tsaka tested naman, Senator Ping. Kagaya ninyo dahil sa inyong performance sa Senado, sa mga panukalang batas at sa mga inakdanan yung batas. Hindi naman kayo namigay ng ayuda, but then still the people elected you as a senator of the 20th Congress. Hindi ba, Senator Ping? So useless Isa pa, Henry. Isa pa, Henry, Karen, yung mga insertions, okay lang naman sa akin kasi trabaho rin ng mga mambabatas na mag-realign o kaya mag-amend doon sa tinatawag na National Expenditure Program. Opo. Kaya lang, dapat may consultation man lang doon sa ahensya na mag-iimplementa. Kasi kaya lumalaki, lumolobo yung unused appropriations. At ito, pagka nasa plenary debates kami, tinatanong ko mismo, ito ba alam ninyo itong naisingit ni Congress ng House? Pag sinabi lang hindi namin alam, so hindi nyo kayang implement ito. Hindi nga kayang implement kasi wala naman silang pagpaplanong ginawa, hindi sila involved. Pwede ko bang tanggalin ito? Sila mismo nagsasabi, yung mga heads ng agencies, na pwede po. Nagpapasalamat pa nga sila Kasi nga, ang concern ko, hindi ma-implement. Sayang yung budget na pinasa. Kasi paano i-implementa kung hindi alam ng ahensya na mag-i-implementa? So in other words, ngayon kayo ay naririto na uli sa Senado, you will scrutinize at siguradong walang makakalusot na hindi wastong paggamit ng pera at mapupunta po ito sa dapat makinabang. Sen, maiba ako. Lumulutang na yung inyo pong kaibigan na si Senator Tito Soto ay sigurado na raw po sa Senate Presidency. Ano po bang katotohanan dito? Hanggang walang 13 na nakapirma sa isang resolusyon, wala nakakasigurado. Nung napapagkasunduan namin, madalas pag nagkakausap-usap kami ng yung mga incumbent, saka yung incoming, ang pinagkakasundan namin yung parameters na kailangan yung Senado isang truly independent Senate, isang transparent na Senado at competent saka credible. At least doon, along those lines, nagkakasundo kami. Mahigit 13 yon, mahigit majority nagkakasundo na ganon. Ngayon, kung sino yung iluluklok na magpipit doon sa ganong klaseng mga parameters, yun ang nararapat talaga maging Senate President. Hindi maging rubber stamp yung Senado. Opo. At may sarili kaming kaisipan, may sariling pananaw. So mayroong 13 na sumasang-ayon sa inyo pong objektibo na ang Senado ay maging independent at hindi magiging rubber stamp ng Senado. Pero wala pa po kayong kumbaga tinitingnan at sinasabing ikaw na ang aming magiging Senate President. Wala pa lumulutang ho sa inyong pag-uusap. Wala. Wise yung mga senador. Tumitingin din sila, ilan na ba kayo?
Oo. Hindi, pero may mga kuwan na huma, may mga nagpahayag na sa inyong kuwan indirectly or directly, may nagpahayag na ba na he would like to be a Senate President? Wala, hindi ako nag-ambisyon kasi hindi ako po pwede dyan. Unang-una, Oo. pag hindi ka nakipagkompromiso, wala, mahina ako sa ganun eh. Pero yung iba ho, Kompromiso, di yung iba, kagad ako. yung iba ba na may pasaring na, may parinig na, may panliligaw na bang nagaganap? Hindi, sa akin wala, particularly. Sa inyo wala. Dalawa lang naman yung medyo malinaw na parang sabihin na nating lumulutang yung mga pangalan. Siyempre, yung incumbent, si Senator Chese Escudero, at saka yung dating Senate President, Senator Tito Soto. Yun lang naman. Pero, yung iba nagpapahayag, pero hindi naman po pwedeng 24 yung Senate President eh. Kailangan talaga. Kaya yun ang sa akin, wala sa aking isipan na maging isa sa mga pagpipilian. Kasi alam ko, hindi ako tatagal. Kasi mahina talaga ako sa act of compromise. Pero may lumalabas din po ng mga reports na si Tito Sen, Senator Ping Lacson, sir, mukhang ina-eye din daw niya po yung Ethics Committee. So, I think it's also a very important committee, ethics. Blue Ribbon. Oo, ethics diba? ba? Yes. Sabi na naman niya, kung halimbawa hindi siya yung magiging Senate President, ang choice committee niya, Ethics Committee. Yung narinig ko sa kanyang pahayag. At maski nung campaign, medyo vocal siya dyan. Pagka nasa holding room kami, nag-uusap-usap, kursunada niyang hawakan yung ethics. Kayo po, kung may komite na nais ninyo para sa ating mga kababayan na patuloy kayong magagamit bilang mahusay na senador para sa kapakanan ng bayan, anong komite po ito? Maski lahat committee, okay lang. Pwede namang, noong kasing 2001, pag upo namin dyan, minority kami, puro lahat committee. Pero may mga naipasa naman akong batas kasi Committee on Civil Service considered hindi major committee yan eh. Sabi ko rin naipasa yung Anti-Red Tape Act, doon ko naipasa. Yung Dental Act, yung RESA, Real Estate Service Act, marami ko napasa. Maski lahat ng committee, importante magtatrabaho ka. Pero Tama dahil naman sa kayo ang talaga nagbabantay ng budget, hopefully, mapunta sa inyo yung Appropriations Committee, Senator Ping. Baka hindi rin pwede. Kasi kung ako mag-deliver ng budget, tatanggalin ko lahat yung mga doon, yung mga usual. Baka sa isang budget season pa lang, baka after noon, tanggal na rin ako bilang Grabe naman. Commission Finance. So, mas okay pa ako mag-interpolate kaysa ako yung mag-defend pagdating sa budget. Kasi marami talagang problema yung ating national budget. Palaki na po ng palaki, Senator Ping, ang sinasabing budget for 2026 na yung pinag-uusapan ng DBM, 11 trillion pesos daw for all the agencies, sabi po ng DBM. Tama ba to, sir? Yun ang submission ng mga agencies pag tinotal nasa 11 trillion. Pero dadaan yan sa tinatawag na budget call. Budget call pa. Development Budget Coordinating Committee. So sasalain pa yon. Hindi naman lahat yun i-approve eh. Para kasing lahat, ang taas na ng presyo ng lahat ng bagay ngayon. Grabe. Sen, kami nagpapasalamat sa inyo. At pinaulakan yung aming pong panayam na ito sa inyo. At least malinaw ang lahat. Una, hindi ho kayo nakipag-meeting at wala kayong pakay na makipag-meeting sa mga panahong ito dahil kayo ay magiging huwes ng impeachment trial. Salamat. Maraming salamat din, Karen. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Congrats po ulit. Congratulations to Senator Pamphilo Ping Lacson. Ayan. Humanda yung mga nagnanais siguro at may intention, partner, na mag-insert. Kasi naalala ko yung AKAP. Biglang kahit si Senator Amy, nagulat nung isang pagdinig na bakit na kasama